sa mga sibaw karon nga managan pagka-presidente sa 2028. Kay kinigod karon mahigala. Grabe harong panahon no ang layo pang 2028 pero ang campaign grabe na. Asa ganing campaign mapuning kang Sara mahigala nga iduot si Sara mga sugid tig paminaw. Smear campaign, no? Para nga mawagtang siya sa 2028 nga presidential race. Ang uban, campaign po mga kinahinay po og gimok na. Nga naman nagprepara para sa 2028 election. Mao man nagiingon nga early bird catches more worms. So malagmit mao ni ang ilang ginahimo sa ubang mga kandidato. So in fairness mga kagalaan, si Senator Risa Hontiveros maoy sayo-sayo gyud mahigalang ni tuyok-tuyok na siguro day. Kay kato si Leni Robredo ni angkon man Leni Robredo wa lagi say plano ko no adto sa naga mga higala. But atong ipakita na ila mga naong gihapon ha ang mga managan mahigala presidente by 2028 nya kuha na ba Sara Duterte depende ni sa unsay may tabo ining impeachment case nga iyang giatubang. So si Sara Duterte mudagan mahigala ni declare naman na kining upat gyud ang maoy malagmit mo ni mga ngan mga higalang ni tumawron. So kini si Sara Duterte mudagan pero depende ni sa resulta unya sa kini ni ang impeachment case nga iyang giatubang. Si Leni Robredo niingon na nga dili mudagan pero kung panalitan og siya ra gyud mo'y taas og rating. Kay so far mahigala si Leni taas man gyud rating sa kandidato mahigala sa taga Pink. Sa kandidato sa administration si Erwin Tulfo, no? Taas og rating. Si Risa Hontiveros medyo dili kay taas og rating pero nagkugi karon og libot-libot mga sukit tig paminaw, no? In fairness ning Risa mahigala to asa dapit ang graduation siya mo speaker. So hinay-hinay na nga to gimok kay kanang mga estudyante siyempre inig-speaker ka dito. Ang mga estudyante, makailan nimo, makamit ka sa mga estudyante, ug ang mga ginikanan. So, kini si Tio mahigala nga graduation. Dito ni sa may, asa napitan nila kato sa si Tio, lahi po to sa Southwestern University. Si Tio Tubunan, no? Dito mahigala si Senator Risa Hontiveros, nga maoy speaker nila mga sugid tig paminaw, no? So, naa sa opportunity, nga ma-meet nimo ang mga estudyante o mamit nimo ang mga ginikanan. Bisan pa man tuod og dili gyud ka kampanya mahigala nga kini ni ang mohipahimo ka og hard campaign pero the fact nga nakapakita kalahi man gud kita mga Pilipino man gud kana mag handshaking dahil dako man ang butangas mga Pinoy. Mo na nga mudagan ka gani kanang mga mudagan mahigala mo suroy gyud ka dito sa field manglamano ka gyud dito. Kay lahi man ang effect kung nakalaman no kagyud. Lahi man dito sa gawas nasol may gala ko naka-observe man kog election dito sa Australia mga kagalaan. Wala oy. Wa gani mga materials dahil nga kanang mga pamilit nga mga kon wala oy. Mingaw kay election dito. Ang mga tao dito mahigala moadto sa mga mall, adto mubutar na pero dili kay para sa ato ang election sa ato grabe magyud kayo gud. Kay unsaon man gud ang ato mahigala ang panginabuhi sa mga kagalaan. Napoy ba nagsalig mahigala sa politika nga panginabuhi. So siyempre apektado sa sila unsay mahitabo sa ilang kandidato mo nang mo campaign gyud og mayo. But dito lahi man. But kining kita kuan gyud kanang gusto gyud mahigala makalaman no. Ina na no. So sa US mo focus na sa debates day, no? O dito sa bang mga kanasulan but kita sa Pilipinas kinahanglan makalaman no. Unya kini advantage ni og maimbitar ka mga higala ron og kuan kay kanang politiko ka. Muna kong giingon, og asa dapit ng tapok-tapok, hain dapitan ng kuan, og naa invitation, adto kagyod. So, kana, graduation, natapok ko ng mga tao. So, doon na kay captive audience na daan. Nga doon na mga tao nagtapok, doon na mga estudyante nagtapok, doon na mga ginikanan nga nagtapok. Maabot ka dito, speaker ka, naminaw sila nimo, nakapresent ka sa imong kaugalingon, nakapresent ka, nakapakita ka sa imong gilas, buhan ang mga tao sa dito makakonsider nimo. Kay lahi gyud kaayo o wa ka kapakita. So kini si Risa ron nagkugi ni karon sa pagtuyok-tuyok mga sugid paminaw kay humans tubulan ni ari mo po sa SPINMA Southwestern University.
siya pod mao speaker mga kagilaan. Nya human niya na dunay press conference nga gipahigayon ug unya mibutyag siya nga iyang gikonsider ang pagdagan unya mga higala sa 2028 nga eleksyon. Straight to the point. Bitaw kay kung panalitan si Lini gyud o di na gyud mudayog dagan. Lahi po itong prinsipyo si Lini. Although, pwede pa ko na manghigala nga ilag yung konbensihon o maayo, panalitan o butan tala nga taas ang rating ni Lini. Palihan ko na pagka dagan niya pagka vice presidente, hindi man sa ganahan si Lini mo dagan vice presidente. Hesitant pag-isa kayong kuha na to. Nya at the time, gi-convince ko siya, hasta sa Pinoy mahigala nga mo ay presidente at the time. Unya ka na ana, ang Malacanang mismo may mo-offer ni mo. Niya lang hinoong partner at the time, si Maruhas. Pero isip vice presidente, dako tong butangan niya. Wa man siya ikuan. In fairness ni Lini, dili siya atat niya mudagan pagka vice presidente at the time. Unya kay gikuan man siya, gi-convince man. So naahat siya dagan. Even sa pagka presidente na, hindi man ngayon nga atat to si Lini. Pero na-convince kadugayan, kay siya naman mga higalay, taas-taas og rating. So kini karon bisag ganing kamot ni si Risa, at least may galadona sila reserba, panalitan og mudayon ko sa Lini nga di mudagan, naa si Risa nga andam og tagana. So nagkugi po si Risa og libot-libot na karon sa mga graduation ina na. Unya si Sara lain po ning Sara mga kagilaan kay nagsige og libot-libot day. Natoy ngadto ko ni sa sukuan ato ipakita pa to picture niya sa pumpunan dito sa among barangay. Dito ko gikan may gala kay fiesta sa amo uton na San Antonio de Padua pero nya taod lang. So libot-libot mga sukid di paminaw. Pero si Risa miingon siya mga higala nga iyang gi-consider kana. Kay tan-aw ni Moron goy kisama yung mga kandidato kuno karon. Sa pagkakaron kusog kay si Sara. Sa surveys mga kagilaan, kini prangka pag-istorya ba? Di tanang atik-atik istorya kay kanang atik-atik istorya dili ka matuuran atong istorya di ganahan tao maminaw kay mura man ka nag-imong gimislead ang mga tao. Imong giatik ang mga tao kini ako mga listeners DYHP o GAFM. Purya-buyag dili ni kanang atik-atik ni istorya. Way atik-atik ta. Ang kusog yun karon mahigalang kandidato si Sara Duterte yun. Mo nang ipatangtang yun nila. Nan kung panalitan og ma-erase si Sara sa 2028 o magkonbikto. Di at least open tanan mga kagilaan nga kuan. Although ilang gipreparar sa basti mga kagilaan, pero prangkang pag-istorya lahi magis basti ni Sara. So malagmit makasukol na sila kung si basti lang nga ibutang. Malagmit. So nangandam pod mga higalang uban. Although kini nang karon man gud nanggawas naman yung mga issues gani sa Rafi Tulfo mahigalan nanggawas naman sa mga issues. But malagmit nga mulihok sad ni although si Rafi bingon sa siya nga wa kuno siya nagpadili mga kagilaan pero kini kung padili ni Rafi o kini kang Lini nga padili medyo dunay kalainan kay kini si Lini mo mingon dili kumdagan dili man gyud pero doon nagi pag-convince niya nga ikaw lang dagani lang nagyud. Kini si Rafi wa ta pa kahibaw pa ani kung sa ning iyang padili. O dili or sa bagyod, no? Okay. Basi Risa Hontiveros ni adto sa mga eskwelahan ug unya nag-press conference mahigala og diingon nga ready siya. In fact, nanggawas ni karon sa mga newspapers ang iyang pagpahigayon sa press conference kagahapon og ang iyang paingon nga iyang gi-consider ang 2028 nga eleksyon. At paminawon ko ni dong courtesy ni sa kwan. Sige kanibe, betong paminawon. Aron nga mabati na to si Senator Risa Hontiveros. Daghang salamat sa mga nag-express ng ganong confidence sa akin. So I am seriously considering it, preparing for that possibility. Kaya I think it is really necessary na magkaroon kami from our ranks ng strongest, best, most attractive and hopeful offer sa ating mga kababayan at mga kapwa-botante. And I'm looking forward to that moment na end of this year or at the very, very latest sana, first quarter next year, magkaisa kami sa aming ranks around whoever will emerge as the strongest contender. So magkaisa kami, there can be only one para may fighting chance. Then, laban na. Okay, so kinalan nga mag-usa sila. Kay kinana ang og dili mag-usa god ang kuanday. Og kinalan one-on-one gyud ang fight ni Sara og ni Risa. Kung panalitan si Risa ang ilang field as presidential candidate. Kay kung magkabuwag-buwag man god, medyo alkansi.
Kay ang Duterte mahigala nga habig solid man. Mo nang karon sa survey dili pa kon sa kay na may uban mahigala nga pabor sa kong komentaryo ganahan kay maminaw. Ang uban mahigala nga kuan suko kay nako kay nganong maingon kong number 1 Sara. Number 1 man gina naman na sa SWS. Naman survey di man ako naghimo sa survey. Mabita nang ipatangtang din nila paningkamo tama sa ginhawang konbikto sa impeachment. Kay once ma-erase si Sara diha sa impeachment, makonbikto di open. Medyo doon ay chance ang uban. So, karon, kinini ang, di amang ko nag-text na ko dire. Unsa man bro, ako kang i-mention, di lang. Di ako ng amigo ng abogado nag-text na ko, pero di lang ko i-mention niya nga, siya nga, si Sara daog na, basta pirdigana. Risa Ontiveros kung daog na ba sa pirdigana. Ako lang dipinsahan iyangan nga di ma-mention kay na daghana hinuoy ako mga listeners may gala na amos gobyerno ning uban. Kanina yung mga sundalo day, mga military, kanang mga pulis, dahil naminaw na to. Di lang po na to ikuan kay naagos na diha. Astil aligriha kaning hitabua mga sugintig paminaw. So, kaniyo, iyahay ni Ron o pangitag pamaagi, pero mo lagi na, kung panalitan di ay, o di kadagan si Sara, di at least ready nandaan ang uban. Pero kinang gihimo ni Risa, in fairness niya, naa say target nga mudagan, nagkugi sa siya libot-libot nandaan. Kay lisod man kayo na mahigala og nagplano ka niya wa ka magkugi. Dekalibreng talakayan. De prinsipyong komentaryo. Attorney Rufil Fernandez Panyok sa Straight to the Point. Not just number one, simply dominant.